So ayan mga kameso, magandang araw. Update ko po kayo sa ginagawa namin dito bar counter. Dito lamang po yan sa aming lugar sa may San Jose del Monte, Bulacan. Bale, ito nga po palang ginagawa namin ay magiging cafeteria po ito pagkatapos nito. Bale, ito po yung pinagagawa sa akin ng aking ninang. Update ko lang po kayo dito kung ano na po yung mga nangyari natin ngayong araw. Bale, ito nga po pala yung pangatlong araw natin na paggawa ng ating bar counter. So pakita ko po sa inyo yung mga natapos namin. Ayan na nga po pala yung natapos natin ngayong araw mga kamaestro. So bali kalahating araw pa lang kami gumagawa ngayon. Alas 12 na kasi break time pa. So ito na po yung nalagay namin ngayon. Bali ito po, ang sukat po nitong bar counter na to ay 42 by 5 feet by 80 feet po. Bali 42 po yung height niya. Tapos yung lapad naman po niya mula doon hanggang dito ay 5 feet. Tapos yung haba naman po nito mula dito hanggang doon ay 80 inches. 42 inches by 5 feet by 80 inches. Tapos yung lapad naman po ng table niya dito sa taas, yung pinaka-counter table niya dito sa taas, pinakatap niya ay 60 po yan. 60 mula dito, mula dyan dito, dito 60. Bali nakasobra po tayo dito ng 40 cm mula dyan sa ilalim. Naka 40 cm po tayo dyan. Para kapag ka merong kakain o order ng kape, pwede sila dito. Pwede silang pumesa dito. Magkakaroon kasi dito ng dalawang stool na mataas. Dito nakalagay yan. At dito, meron din diyang stool na tatlong stool naman dyan. Medyo mataas dito kasi dito, medyo mababa yung flooring. Dito kasi sa ginawan namin, dito, nilagyan muna namin ng flooring yung ilalim. Diba? Kasi may dik dito, nagdilik dyan. Sabi ko kay Ninang, palagyan namin ng flooring yung gagawa ng counter kasi masisira siya kapag wala siyang flooring. Matutulok lang yung aming plywood. So bali ito na po yan. Dito lalagyan din natin yan dito ng plywood sa ilalim. May dos pa po yan dito. Tapos papatong tayo ulit ng 3/4 mula dito para kumapal po siya tingnan. Katulad po na itong nasa harap na to. Tulad po na nasa harap na yun. Yan. Ganyan po magiging forma rin yan sa gilid. Tapos nakadrop po tayo ng 3/4 mula dito kasi dos po ito may dos din ako sa ilalim, so nag-drop po ako ng 3/4 doon para kunyari medyo naka-slant ng konti yung ating sa ilalim, pati doon 45 ko po ito para sumabay po yung nandito sa gilid. Pag hindi ko po kasi pin-45 yan, ganito po kalalabasan niya, magkakaroon po siya ng ubang na 3/4 yan, kaya kailangan i-45 po ito para sumabay po rin itong lalagay natin dito sa kapila. Punta po tayo doon sa loob, papakita ko sa inyo yung mga nagawa namin. So bali dito naman po yung pinakaloob naman ng ating counter. Meron po tayong wala dito sa ating plywood sa labas. Ayan. Wala dyan, naglagay po ako ng 30 cm. 30 cm mula dito hanggang dyan. So bali ganyan po ang kinalabasan po niya. Nagkaroon po siya ng space pa dito. Tapos ito naman po, di ba po 60 po ito. Dito naman po nagpasobra po ako ng 20. Wala dito naman po, papunta dito sa labas. 20 naman po yung aning allowance niya. Paikot naman po yung paikot na gano'n. Tapos ito naman po yung magiging drawer naman po yung ilalim na ito. Ito naman yung lapad naman po nito, 50 naman po yan. Wala naman po yan doon sa plywood natin na yun na tinayo natin doon papunta dito, 50 po ang lapad yan. Tapos pagdating dito, 30 po ulit tayo dyan. Ayan, naglagay din tayo ng 30. Tapos yung ilalim natin, yung 30 rin po yan, paikot. 30 po yan, paikot. So bali, ang kulang na lang nito sa loob, sheds na lang. Sheds at saka drawer po natin dyan. Maglalagay tayo dyan ng malaking drawer. Tapos, sheds po yung pinaka-ilalim po niya. Magiging sheds po yan. Diyan, tsaka dito. Mahaba po sheds. Pero maglalagay po tayo dito ng partition po niya. Para may pampatibay po tayo dito. Ilagay tayo ng isang partition dito. Tapos po shelves na yun, dalawang shelves. Ganun din po dito, dalawang shelves din po dyan. Laminated nga po pala ang finish ng project natin na to. Laminated finish po siya. Bali ito po ay magiging kulay white po ang labas po. Ay, ang loob po pala. White po lahat yan. Gusto kasi nininang puro white lahat to. Para makikita daw niya kung may mga langgam-langgam. Yan. Tapos pagdating naman po dito, itong pinaka-table natin sa taas, pinaka-top natin, kulay orange po to. Orange yan. Maikot po to, orange. Orange po yan. Tapos yung pinakalabas po, ito
Pinakalabas natin dito. Gray naman po siya. Ito, gray po. Yan. Gray po yan. Papunta doon agad doon sa harapan. Gray din yan. Gray din yan agad dyan sa harapan. Baka mamaya mga kamaestro, ilaminate na namin yung loob nito, itong ilalim na yan. Lalaminate na namin yung ilalim na yan bago namin lagyan ng partition tsaka ng shelves para hindi kami mahirapan pag maglalagay kami ng laminate. Kasi pagka nilagay muna namin dito yung partition tsaka shelves, may hirapan na kami maglaminate ng loob eh. Kaya mas maganda, unahin na namin munang ilaminate to. Tsaka tong baba na yan, ilalaminate na namin yan. Para di kami mahirapan, para isang salpakan ng lahat at saka mas mabilis yung trabaho natin. Ayun lang naman, pag nalagyan na namin ng laminate yan, tsaka namin nalagyan ngayon ng partition dito, tsaka drawer dyan, pati shelves din dyan. Tsaka namin lalagyan para order. So paano mga kamaestro, update ko po ulit kayo sa ginagawa namin dito. Mapogi na yung ginagawa natin. Naglagay din pala ako ng sinepa dito para meron pang accent tayo. Bakit kasi kapag plain lang na 3/4 yung ganito lang. Bakit kapag plain lang siya, kaya nilagyan ko ng 3/4 dito para mayroon tayong accent, paikot. Pati sa baba, ganun din yan, nilagyan ko rin. Paikot din siya. Para maging solid tingnan yung ano natin, table natin yan. So yan lamang po mga kamaestro, update ko po ulit kayo mamaya sa mga gagawin namin. Tapos Chad Mastro.